Itong Quadcom kasi mga kababayan ang nagsasagawa ng investigasyon sa mga kinasangkutan ng Pogo, sa AGK po, sa War on Drugs, pati yung mga anomalya na nadiskubre po sa DepEd. Alam naman po ninyo mga kababayan kung saan nakakabit itong mga personalities mga kababayan na iniimbestiga ng Quadcom. Nakakabit po sa China. You see? So malamang sa malamang funded po ng foreign entity. Itong mga troll farms sa Pogo po, doon mismo sa Pogo Hub, sa Porac, sa Kadon mga kababayan sa Bamban, na-discover yung mga troll farms. Ginagamit sa scamming at malamang mayroon pa rin mga kababayan na mga natitira. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito mga kababayan yung latest development tungkol sa isang Chinese spy na na-feature po sa documentary report ng Al Jazeera, si Zhang, na napag-usapan natin kahapon. Na-invite pati siya mga kababayan sa Palasyo Malacanang noong panahon ni Digong. Sabi dito mga kababayan sa latest na balita, yung paniniktik niya dito sa Pilipinas at he worked with Alice Goo, si Go Waping. Nagsimula pa mga kababayan noong 2016 pa, right after po na umupo si dating Pangulong Digong. Doon din nagsimula daw yung kanyang paniniktik dito sa ating bansa. Ayan po siya. Sabi dito sa report ng Philippine Star, detained Chinese spy says espionage work to Philippines began in 2016. Detained Chinese spy claims he worked with Alice Goo for China's Ministry of State Security, the Communist Party's secret police agency. Ganon katindi po mga kababayan yung nangyari noong panahon ni Digong. Nakapasok mismo siya, na-invite siya. Sigurado nga nag-invite po yung Palasyo Malacanang, somebody from the palace. Kung hindi mismo, si Digong yung nag-invite, somebody from the palace mga kababayan, nadikit sa ating Pangulong Digong ang nag-invite sa kanya. Kasi sabi ko nga po mga kababayan, hindi ka man pwedeng pumasok basta sa Palasyo Malacanang kung hindi ka imbitado. Tulad namin ni Mrs. Nakakapasok kami because we were invited. May formal invitation mismo sa kung anong okasyon po. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, kasi napaka-importante siya, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.
So, balikan natin itong napakatinding kwento tungkol sa paniniktik ng isang Chinese spy. Kaya sabi ko sa inyo po, mag-iingat po tayo sa mga pro-China politicians. Pinahamak po yung ating bansa. Pag hindi po tayo mag-ingat, baka mawalan tayo ng ating sariling bansa, mga kababayan. Yun ang rason kung bakit mayroon tayong Quadcom. Kaya tingnan ninyo, yung ating Quadcom, mga kababayan, target siya ng fake news, paninira po. Ang daming troll farms. Ito ngayon yung sinabi po ni Migs Nograles. Yan o, sabi dito, several House members have apparently been targeted by resurgent troll farms and fake news peddling internet influencer in a coordinated effort para daw siraan sila. Malamang funded dito ng China, mga kababayan, sa pamagitan ng kanilang mga spies dito. Yan o. Nograles bears coordinated effort to discredit Solons who have spoken on OBP, Office of the Vice President, Quadcom issues. Itong Quadcom kasi, mga kababayan, ang nagsasagawa ng investigasyon sa mga kinasangkutan ng Pogo, sa AGK po, sa War on Drugs, pati yung mga anomalya na nadiskubre po sa DepEd. Alam naman po ninyo, mga kababayan, kung saan nakakabit itong mga personalities, mga kababayan, na iniimbestiga ng Quadcom. Nakakabit po sa China. You see? So malamang sa malamang, funded po ng foreign entity. Itong mga troll farms, sa Pogo po, doon mismo sa Pogo Hub, sa Porac, saka doon, mga kababayan, sa Bamban, na-discover yung mga troll farms. Ginagamit sa scamming. At malamang, mayroon pa rin, mga kababayan, na mga natitira. So sabi dito, mga kababayan, ito ang caption dito sa picture ni Xi Jinping. Tycoon Xi Jinping is fighting extradition to China, saying Beijing wants him dead because of his knowledge of Chinese espionage activities. He had attended the state dinner hosted at Malacanang in 2018 by then President Rodrigo Duterte for visiting Chinese President Xi Jinping. Ito po siya yung na-feature sa Al Jazeera and reported by People's Tonight. People's Tonight. Ito yung grab video, mga kababayan, si Xi Jinping ito. Ito si Digong. Siya yan, mga kababayan. Ito yung malinaw na picture niya. Isa siyang business tycoon. Mag-ingat po tayo dito sa mga negosyanteng Chinese na pumapasok dito sa ating bansa. Malamang sa malamang, ang iba dyan po, mga spies for the Chinese government. Hindi mo alam, kasalamuha mo pala, isang espiya. Di ba? Ito yung kwento, mga kababayan, ni Xi Jinping. Si Xi Jinping pala. So sabi dito sa report ng Philippine Star, Chinese spy Xi Jinping currently detained in Thailand and fighting repatriation to China, claimed in an Al Jazeera documentary that he began his spy work in the Philippines noong 2016 while evading Chinese authorities who had ordered his arrest for illegal gambling. Kaya tama po yung utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pinalakpakan ng ating mga congressmen and senators. Dati hindi po pumapalakpak doon sa zona si Risa Ontiveros. Pero inong zona, mga kababayan, nang mabanggit ng ating Pangulo na ipinatitigil na niya immediately yung operasyon ng lahat ng uri ng Pogo, napatayo po si Risa Ontiveros at napapalakpak po. Galit yung mga DDS. Yes. Mga DDS po, pro-China, sympathizers po ng mga spies. Ganon sila, mga kababayan. Mga makabagong makapili. So sabi niya, yung kanyang recruiter vowed to arrange the dropping of his criminal case if he accepted the intelligence work. Sa documentary film, mga kababayan, documentary report, she alleged, pangalan po ito, she alleged having worked with dismissed Bamban Mayor Alice Goo for China's Ministry of State Security, the Communist Party Secret Police Agency. Ito yung titulo ng
documentary report ng Al Jazeera. Al Jazeera, English, Xi Jiang, discarded Chinese spy or criminal mastermind. 101 is documentary. Yan siya mga kababayan. Pwede ninyong panoorin ito, yung full story dito. Mga kababayan, 25 minutes documentary man lang siya. Yan 我接 siya. 收到很多这个中国公安部一带一路的这个机密啊，一些事情呢还和最高层的未来有关系，我还需 So yan siya mga kababayan. So sabi dyan sa report, the self-confessed spy also echoed the Senate finding that Guo is a full-blooded Chinese whose mother is Lin Wenyi. Files shown by Xi to Al Jazeera included a dossier on Guo Waping, si Alice Guo po, including her local address in Fujian province. That is also the local address of the Communist Party of China. So kaprobinsya po, kung saan yung Communist Party office ng China, kaprobinsya po ng mismong address ng kanyang nanay. Nanay po ni Alice Guo. Huwag tayong naniniwala po sa mga pinagsasabi po ni Alice Guo. Trained po siya na magsinungaling. Yan ang mga spy, ganon. Pakyot-kyot po siya, pangiti-ngiti. Kaya sabi nga natin, yun possibly yung rason kung bakit siya tumakas dito, kasi nabuking na siya. Pero nang tumakas siya dito sa Pilipinas, hindi man siya umuwi ng China. Tumakbo siya mga kababayan papuntang Indonesia. At sabi kay Secretary Abalos, nanganganib daw yung buhay niya, may nagtitreated sa kanyang buhay. So malamang sa malamang, yung Communist Party ng China ang nagtitreated sa kanya kasi na-burn out siya po. So sa kanyang mensahe po kay kay Alice Guo, si Guo Waping, itong si Xi, yung China niya cannot be trusted. The two of us once dedicated our lives to China's Ministry of State Security. Look what happened to me. If you don't want to be eliminated, Anya, you should tell the world the truth. Sabi po ni Xi. Yun ang personal appeal niya mismo. Mga kababayan doon sa documentary. Yun ang replay ng Quadcom po sa congressional investigation. Pero talagang matigas yung ulo po ni Alice Guo. Deny to the bone siya po. At nagalit pa. Hindi niya ako spy. Kaya sabi ni Migs Nograles, relax ka lang niya. Ito siya, yung parte mga kababayan ng Quadcom hearing. Your Honor, hindi pa ako yan. This is not you. Okay. Ang katanungan ko, Ms. God, because you're saying that hindi mo kilala at didemanda mo, ano naman mabe-benefit din nitong si Xi Jiang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam ano yung makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi pa ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun din po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi pa ako spy. Okay, relax lang. Relax ka lang. Diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Yan yung revelasyon kasi mga kababayan ni Xi sa documentary ng Al Jazeera. Ibinuking mga kababayan si Alice Guo kaya umininit yung ulo nang ipakita sa kanya yung video, riniplay sa kanya. Pero talagang ayaw umamin po. Hindi ako anya yan. Matindi talaga po. Ngayon, sabi po ni Senate President Francis Escudero, it is up anya to the Department of Justice at saka sa Foreign Affairs na mag-coordinate sa Thailand, sa mga authorities sa Thailand, if they wish to dig deeper dito sa allegations na sinabi ni Xi laban kay Guo, kay Guo Waping, kay Alice Guo. So sabi po ni Escudero, ito anyang Al Jazeera documentary on Xi, kailangan anyang tingnan ng mabuti ng ating mga authorities for possible filing of an espionage case laban kay Alice Guo. Hindi ko anya masabi kung yung documentary kailangang paniwalaan natin. The problem is, his testimony anya,
given in Thailand might not be used in court because there is no chance to cross-examine. That is up to the DOJ, prosecutors at saka yung DFA to determine. It is a complicated process. In any case, the incident could fall within the provision of espionage, which is spying for a country even without war. Meanwhile, si dating Senator Ping Lacson, na dating PNP chief, pinuri niya po yung ginagawa ngayon ng House Committee, yung Quad Committee po, for confronting Goo with a documentary and grilling her on her alleged ties sa Chinese Communist Party. So sabi niya, let's give it to the House of Representatives, Quadcom, for their excellent investigative work in exposing Go Ping's aka Alice Goo with yet to be authenticated official documents and a statement of a self-confessed spy hired by China Ministry of State Security, sabi po ni Lacson. So tinatawagan niya natin yung Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines, saka yung National Intelligence Coordinating Agency at yung National Security Advisor natin para po gumawa ng investigasyon, evaluation nitong mga statements. Siguro kailangan makipag-coordinate tayo sa Al Jazeera at diretso na siguro sa Thai authorities po. Kasi nakakulong siya doon, mga kababayan ngayon. O ngayon, pag-usapan natin ang history ng paniniktik po ng China. Matagal na nila itong ginagawa kasi gusto ng China na i-overtake ang iba't ibang mga bansa. Ambisyon po siya sa politika, economy, and military supremacy. Yan po ang rason kung bakit ang isang bansa naniniktik. Yung grabing pagnanasa po, nagnanasa ng sobra-sobra, kaya naniniktik. Hindi sila makontento ng kanilang resources. Pati yung dito sa atin at ibang mga bansa, pinagnanasaan. Masyadong materyoso kasi. Masyadong ganid, masyadong sakim. Yung mga ganyan, hindi man natin yan ginagawa sa ibang bansa. Tayo, kumbaga may mga spies tayo, tawag natin dyan, intelligence gathering, laban sa mga masasamang loob. Kaya may National Security Council tayo. It is for our defense. Kaya nga yung utos mga kababayan, yung suggestion po ni Ping Lacson, trabaho niya ito ng ating National Security Council, tinatawagan ko niya, and other national security agencies natin na tingnan itong mabuti. Pero wala tayong ginagawa na mag-spy sa ibang bansa para kumuha ng mga information to our advantage or with our urge na maging superior sa kanila. Wala tayong ganun po. Gusto nating umasenso sa patas na pamamaraan po. Di ba? Pero itong maniktika para gumawa ng masama, mag-intensyon ng masama sa kapwa sa isang bansa, that is evil, mga kababayan. Yun ang ginagawa po ng China sa iba-ibang mga bansa. Kasama po tayo sa kanilang tinitiktikan. Iniintensyonan kasi nila yung ating resources. And because of their ambition to become a leader of the world. Gusto niyang palitan, mga kababayan, yung Amerika. Kaya nga galit sila, mga kababayan, sa pakikipag-kaibigan natin. Matagal na nating kaibigan at katartado yung Amerika. Galit sila, nangingialam sila dito sa ating bansa, mga activities natin. At ang masama po, may mga politiko na mga enablers nila. Kaya ito yung iniimbestigahan ng Quadcom po. Sino ang mga enablers? Yan ang sunod po na magiging focus ng investigasyon after na mabuking na po ang activity po ni Go Ping. Ito yung sabi dito, mga kababayan, sa ating research. So sabi dyan, the government of China is engaged in espionage overseas directed through diverse methods via the Ministry of State Security, yung na-mention kanina ng Al Jazeera at saka sa report ng Philippine Star. The Ministry of Public Security or MPS, the United Front Work Department, yung People's Liberation Army mismo, PLA, via its Intelligence Bureau of the Joint Staff Department, and numerous front organizations and state-owned enterprises. So nag-employ sila, mga kababayan, ng iba-ibang taktika
kasama yung cyber espionage, to gain access to sensitive information remotely, signals intelligence, human intelligence, as well as influence operations through United Front activity, targeting overseas Chinese communities and associations. Mga front organizations po sila. Ito nga po si Jiang, ginamit niya yung negosyo. Kaya nga po doon sa Australia, pati yung mga technology doon na made in China po, mga camera po, CCTV, pinatanggal ng gobyerno ng Australia kasi na-discover nila ginagamit sa pang-iispiya, mga spy camera yon na siguro may mga nilagay silang feature po na nagtatransmit ng information papunta mismo sa China. You see, mag-ingat tayo po sa mga made in China na mga technology po. Baka ginagamit yon sa spying. Di ba? Pati nga po mga apps. Kaya nga itong TikTok po, binawal sa Amerika. At marami ng mga bansa ang bawal yung TikTok. Ginagamit daw sa paniniktik, gathering ng mga informations doon sa mga gumagamit ng TikTok. Kaya yung mga police officers yata natin, bawal sa kanila. You see? So sabi dyan, the Chinese government is also engaged in industrial espionage, aimed at gathering information and technology to bolster its economy, as well as transnational repression of dissidents abroad, such as supporters of the Tibetan independence movement and Uyghurs, as well as the Taiwan independence movement, the Hong Kong independence movement, Falun Gong, pro-democracy activists, and other critics of the Chinese Communist Party. The United States alleges that the degree of intelligence activity is unprecedented in its assertiveness and engagement in multiple host countries, particularly the United States, with economic damages estimated to run into the hundreds of billions according to the Center for Strategic and International Studies. So naniniktik sila to gain advantage sa military, sa economy, in all aspects ng pagkabuhay, pati religious activities po, tinitiktikan ng mga Chinese. Ganon katindi. So sabi dyan, it is believed that the Chinese espionage is aimed at preserving China's national security through gaining commercial, technological, and military secrets. It is generally believed that Chinese intelligence agencies operate differently from other espionage organizations by employing primarily academics or students who will be in their host country only a short time rather than spending years cultivating a few high-level sources of double agents. Kaya nakita ninyo, in the case of Alice Goo, hindi niya maalala yung kanya pong yung kanyang kabataan. Basta lumaki na lang siya mga kababayan sa farm. At ang teacher niya, si Teacher Robilin. Doon lang po umiikot-ikot yung kwento niya. Kasi nga po, pinanganak siya sa China mismo. You see? So ito yung mga activities, mga kababayan, sa mga bansa sa Africa, naniniktik sila doon. In Asia, sa Cambodia, sa Hong Kong. Yan. Saan pa? Pati sa India, kasi may problema din sila sa India po. Parang dito sa atin, may territorial claim sila. Ano pang mga bansa? Pati Indonesia. Yan. Japan, may territorial claim din sila. Tulad dito sa West Philippine Sea. Pati sa Kazakhstan, Malaysia, Philippines. Dito sa Philippines, tingnan natin kung ano yung ginagawa nila dito sa atin. Sabi dyan, FireEye President Travis Rees has stated that the Chinese-sponsored conference crew founded in 2016 has engaged its cyber espionage against the Philippines, targeting diplomatic and national security information. So tama po, yung pag-intensify ng kanilang paniniktik
simula nang umupo yung dating Pangulong Digong, 2016, friendly kasi sa China. Gusto na maging province tayo ng China. Kaya sinubukan na nila. Naglagay na po ng tarpaulin. Republic of the Philippines, Province of China. O diba, mga kababayan? So sabi dyan, in 2020, Facebook took down a network that was part of a Chinese disinformation campaigns against the Philippines. The campaign used false profiles to influence public opinion, particularly related to politics. Kaya sa kasagsagan po ng SMNI, tama na pinasara po yung SMNI. Kasi yung SMNI, nakipag-partner na po sa Chinese state media. Makita ninyo po. Hanggang ngayon siguro nga, sige pa rin po ang propaganda laban sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Kasi yung inclination ng ating Pangulong Bongbong, hindi po killing sa China, killing po sa Amerika. Kaya sinisiraan po yung foreign policy ng ating gobyerno, ng ating administrasyon. Sinasabing gustong kaladkarin mga kababayan ng ating Pangulo sa gira sa China, ang ating bansa. Huwag kayong nagpapaniwala po. Chinese propaganda po ang ginagawa nila. Ito mga nausog vloggers po. Chinese propaganda. Pati yung kapihan dyan sa Quezon City po. Yung pandesal. Chinese propaganda po, mga kababayan. Ginagamit yung forum dyan. Nag-invite na kung sino-sino mga analyst, mga negosyante para magsalita. Pero yung agenda mga kababayan na sinusulong nila, agenda ng China. Sinisiraan po ang foreign policy ng ating Pangulo. Ganon po katindi ang ginagawa nilang paniniktik dito sa atin. At massive propaganda. At malamang sa malamang, sabi ko po sa inyo, kaya laging mataas si Pusit. Although ngayon po, padaos-dos na yung ratings niya mga kababayan sa kakatantrums. Malamang funded po ng China. Di ba? So sabi dito, following a murder in Makati City with two Chinese PLA IDs were recovered, Philippine former Senator Ping Lacson claimed he had received information that between 2,000 and 3,000 Chinese PLAN or People's Liberation Army Navy members in the Philippines. Replying on Twitter, the Chinese embassy in Manila said the senator was testing the intelligence of the Philippine people, to which Lacson responded saying his information is still worth looking into, while the armed forces of the Philippines said it is validating the information as a matter of serious concern. Kaya sabi po ni Senator Ping Lacson, itong report ng Al Jazeera tungkol dito kay Xi, kailangang i-validate ito. Tingnan ng ating National Security Agency. So, other than the Philippines, mga kababayan, pati Singapore tinitiktikan nila, South Korea, Sri Lanka. Ito yung mga target nilang bansa. Mga kababayan, siyempre yung Taiwan. Kasi gusto nilang makabalik sa kanila yung Taiwan, sakupin. Kasi ang turing nila sa Taiwan po, province lang ng China. Pati sa Vietnam, mga kababayan, Europe, Belgium, kita ninyo, Denmark, Estonia, Finland, France, tinitiktikan nila, Germany, Lithuania, Norway, Poland, lahat ng bansa, Russia, pati yung kaalyado nilang bansa. Sa Turkey, mga kababayan, Switzerland, Sweden, United Kingdom, pati yung Vatican City, tinitiktikan nila, North America, Canada. Siyempre yung Amerika, mga kababayan, target niya yung Amerika. You see? Oceania, Australia, New Zealand, sa Latin America, Cuba, Peru. Ganon kalawak po ang paniniktik, espionage ng China sa buong mundo. Kaya huwag po tayong magtiwala sa mga Chinese activities po rito. Kaya tama, mabutit yung ating missile system
pinadalang medium range missile dito po. Sabi ng ating armed forces ni General Browner, hiniling na nila sa Amerika na gawin ng permanente ito. Ito po, American and Filipino security officials have agreed to keep a U.S. mid-range missile system in the northern Philippines indefinitely to boost deterrence despite China's expression of alarm. Kaya galit yung China na naman po. Pati yung pag-deploy natin ng mga armas dito, galit sila. Tayo nga po, di tayo nagre-react sa patuloy nilang pagpapalakas ng kanilang People's Liberation Army, pag-modernize ng kanilang mga armaments. Nangingialam ba tayo? Di ba hindi? Pero tayo, dapat naganda tayo. Alangan man sila lang yung naganda. O yan. China says U.S. missile deployment in the Philippines undermine peace. Ganon ang mga ugali nila. Butit yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po nagpapasindak. Pinapabayaan lang mga kababayan yung China na magdaldal ng magdaldal. Tayo rito, gagawin natin yung makakabuti sa atin. Pag dumusom sila rito, anda tayo po. We have our deterrence. We can fight back with the armaments na pinosisyon sa atin dito ng Amerika. Nuclear po siya. Nuclear ready. Mas marami sa kanila po ang kasi mas maraming Chinese kaysa sa Filipino. Mas maraming Chinese ang mag-goodbye Earth. Di ba? Sino lugi? Sige nga mga Chinese, subukan ninyo. Sa dami ninyo, sabi ko nga po, ang nuclear warheads nila, 500 pa man lang. Ang Amerika po, 5,000 plus. Pag pinaulanan kayo ng kahit 1,000 warheads lang ng Amerika, ang susunod na pagdilat ninyo mga Chinese, ang kausap na ninyo, si Satanas. Di ba? Yun, pagdilat ng inyong mga mata, pagsabay-sabayan na tulad ng ginawa ng Amerika sa Japan noong World War II, 2 bomba atomika lang po, surrender yung Japan. Ngayon, kaibigan na ng Amerika yung Japan. You see, gusto ninyo yung ganun po? Otro dilat ng mata ninyo, kausap ninyo si Satanas. Wag kami mga Chinese. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye, God bless.